Mga quiz, mga atis, welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan at ngayong araw papanoorin natin isang trailer mula sa Dreamscape Production na isang I think production under ABS-CBN. Sila yung responsible in making or producing teleseries. So, hindi ko na ito patatagalin pa. Gusto kong mapanood itong trailer na to na may title na Amazing Shows in 2023. So, I'm sure papakita nila yung mga upcoming shows na i-release this first half ng 2023. So with no further ado, let's watch the video and later I'll be giving my reaction and opinion on the said trailer. So let's go! Fine! Nagda ako ng pera ko. Ano ngayon? Ano? Sige! Batang Hindi naman tayo makakaahon sa lahat ng hirap na to. Maricol! Si Maricol! Hindi na naman ako makakauwi sa amin. Sisirain ko na talaga buhay ko. Si Roda ang dahilan kung ba't nakulong si Lola. Sa kanya ko rin kukunin ang pagkapiyansa ni Lola. Hindi ko imbitahin yung tarantadong yon dahil sigurado ako gulo lang yung dadalhin niya sa dibuko. Baka pwede. Ako lang escort. May escort na kasi siya eh. Sino dyan? Ako ba? Hoy! Paul! Lamang na ako sa puligo sa'yo! Mr. Aidan Fierro, inaaresto ka namin sa salang frustrated homicide. Hindi ko pa rin pwedeng lubayan si Aidan. Kailangan natin siya para sa impormasyon tungkol sa mga pamilya natin. Walang magandang nagawa yung mga kalokohan mo. I wanted my self-worth. Self-worth na ninakaw ng pamilyang ito. Magsama ba kayo? May bala kayong gawing masama kay Mila ko ng mga kalaban niya. Will you marry me? Magkali naman tayo. Kaming buong pamilya mo. O si Mila. Makakaalis ka na. Manila! Queen! Gusto mo ba talaga sumali? Oo naman, Tay. Para sa atin. Para sa Bibikas. Ito ba ang gusto mong maging buhay? Maging katulad nila, tumandang katulad nila! Gusto kong maging masaya. Hindi drag queen ito. Babae yan. Bakit pala biglaan yata yung uwi mo? Sana kayong sorpresahin ni Abby. Huwag ka magdadala ng gulo sa buhay namin, ha? Lalo na sa kapatid mo. Bira ako makakuha ng case na ang babae ng loko. Kapag ang babae naghanap ng iba, emosyonal ang pinanggagalingan yan. Hello? Asan ka na? Kamal ka na ba? Oo, tatawagan na lang kita pagkatapos ha. May rason kung bakit nagsinungaling sa akin si Juliana at aalamin ko kung sino talagang totoong kabit mo. Okay, there you go. Napanood natin yung trailer mula sa Dreamscape Production at mayroon silang pinakitang 4 na serye. 2, dalawa doon is ongoing yung pagpapalabas and 2 serye na upcoming na i-release maybe by this summer season, di ba? Kasi nandun sa may trailer mismo, summer, break the heat on summer, di ba? Okay, pag-usapan natin 2 ongoing serye. Honestly, mataas ang expectation ko doon sa 2 unang serye, yung Batang Quiapo sa 13 Linen. And makikita nyo naman yun doon sa may reaction video ko last year. I think last year, yung ginawa nung in-upload ko dito sa YouTube channel ko, yung trailer ko about, reaction video ko about sa 13 Linen sa Batang Quiapo. And I have a very high expectation doon sa 2 serye na to. And hindi naman ako na-comment to sa mga early part ng 2 serye na to. Actually, ang hangang-hanga to sa may first 2 weeks ng Batang Quiapo. Same with Dirty Linen. Siguro almost a month ng Dirty Linen. Maganda yun idinaktubo ng mga kwento. Pero unfortunately, nakita ko dun sa after nung napagid ko na mga
first 2 weeks or first 1 month, nakita ko dun yung posibilidad na ma-stretch yung storyline ng dalawang serye. At yun nga, nakita ko yung mga subplots, ang daming subplots, ang daming mga eksena na idinagdag para lang, how you call it, yung maraming, para mapahaba yung serye. And especially eternally, nakikita ko na posible itong lumampas to sa normal na or average episodes ng isang serye, which is 65. Kasi kapag lumampas ka 65, meaning na-stretch na yung storyline niya. Pero kapag yung storyline ng isang serye is within 65, means na intact yung storyline ng kwento. Pero 13 na nakikita ko lalampas siya ng 65 episodes and baka umabot ng 90 to 100 episodes. And yun nga, kaya nag-stop na ako manood lang because of that things na nang mangyayari, possible na mangyayari. And I hate to watch serye na kanyang masyado pinakahahaba. Same thing with Batang Quiapo. Nakita natin after the first 2 weeks, ang dami na natin nakita ng eksena na, you know, na parang mga eksena na hindi naman dapat kailangan or hindi naman kailangan sa serye pero mukhang tinagdag ganun, and ang daming sa plots rin. And ito, expected ko na rin naman to na hahaba to because Coco Martin series to. So, expect tayo na hindi lang isang taon ang lalagpas to. So yun. So, in-expect natin na hahaba yung kwento ng Batang Quiapo. And I'm not saying this that ABS-CBN program yun. Pinupuna ko rin yung storyline sa kahaba ng storyline ng mga serye ng GMA rin. So, both GMA and ABS and even TV5, pinupuna ko rin yan. So, huwag kayo sana magagali pa. Sabihin nyo, I'm kapuso or kapamilya, diba? So, ito yung napapansin ko because I'm at this moment kasi mas gusto kong panoorin yung mga serye na how you call it, yung maayos ang kwento kaysa yung mas pinahahaba. Now, let's go to two other series na upcoming this summer. And it looks good yung Drag You and Me at Linlang. Nakita nyo na yung reaction video about Linlang, and I'm excited for this. And I don't know, excited pa ako sa Linlang, and medyo wala ako pa ng hint kung paano magiging tagpo ng kwento ng Linlang, lalo but to sa promotion nila about the Linlang name, sabi nila na kakaibang storya to about yung kakaibang tating ng Kabit si Reyes. So, intrigue pa rin ako, na-intrigue pa rin ako kung paano magiging tagpo nun. Kasi ito sa maliit na teaser ng Linlang, medyo hindi pa ako masyadong hindi ko pa rin makuha. Hindi ko pa nakukuha yung talagang, wala akong makuha yung hint kung paano magiging kakaiba tong Linlang. Pero still, I'm expecting, mataas yung expectation ko dito. With Drag You and Me, and mukhang maganda kasi bibihira tayo makapanood ng ganitong serye about drag queens, diba? And I think this is the first time na mayroong full length na serye ang ABS-CBN about the LGBTQ, which madalas natin papanood to sa kabilang station sa GMA kung sa dami ng mga talagang quality serye about LGBT, diba yun? My Husband's Lover, Fishman's Daughter, sino pa yun? Marami, diba? So, yun. Nakalimutan ko na yung title. So, yun. So, I hope sana itong Drag You and Me, matutukan nila talagang tungkol sa LGBTQ at hindi tungkol sa kung ano pa man, diba? Kasi napansin ko yung character is si babae, and lead star si Adria Brillantes. So parang mapapansin ko na parang mag-focus lang sa kanya, and sana hindi lumayo. I mean, hindi lang mag-focus kay Adria, pero mag-focus dun sa kwento ng mga LGBTQ. Kasi yun lang yung nakikita kong downfall to sa serye ng Drag You and Me. Kasi gusto nilang ipakita yung life ng drag, pero ang main lead is babae. Tapos sana yung lalaki rin, or diba? Sana binigyan na lang nila sa kay Christian Bables yung serye na yan, kasi maganda siya sa mga drag series, diba? Yung mga ganun, kanong klase, drag movie, diba? So yun. So
still, I have a high expectation with Drag You and Me and Lin Lang, and hopefully hindi tayo matisappoint katulad nung nangyari sa third Linen sa Batang Quiapo na medyo mahaba ang kwento. I'm very happy for this kasi may patuloy na nagpo-produce yung ABS-CBN mga serye para ma-cater yung mga fans na, yung mga kapamilya fans na until now nga hopeful na mabigyan ng bagong franchise ang ABS-CBN. Diba? So ngayon, parang sabi nga ni Direk Lauro Intidiogi, ang ABS-CBN ngayon ay hindi na siya TV network, content creator na siya. So I hope sana tuloy-tuloy pa rin pag-produce ng ABS-CBN para mapanood mo iba-iba yun sa iba't ibang platform na meron ang ABS-CBN, diba? So, and abangan rin natin yung magandang kolaborasyon ng ABS-CBN at GMA at ng View, diba? Yung Unbreak My Heart, diba? So, yun. So, there you go. So, I hope sana nagustuhan nyo yung trailer ng Dreamscape, and I hope nagustuhan nyo rin yung opinion ko about that trailer. So, kung nagustuhan nyo man, mag-comment kayo dito sa baba. At babasahin ko lahat ng comments nyo. Good and bad man, diba? So, sana iwasan lang natin yung personal attacks. Kung may issue kayo dito sa trailer at sa opinion ko, kung sa opinion kayo mag-react. Huwag doon sa personal attack kasi meron ako nagawang in-upload na video, more on personal attacks ang nangyayari. So, let's focus on the issue or on the topic, diba? Huwag doon sa personal attacks. Either me or yung mga fellow commenter rin, diba? So, yun, iwasan natin, kayo natin healthy yung comment section natin, hindi yung atakahin ng personal. So, there you go. So, again, thank you very much. Before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channels. The Alan Ski Show, ang pinipit talaga channel, Brody Vlogs, saka Damat ng People Presents. So, tayo ko, maraming salamat. Have a nice day and have a solemn Holy Week. Diba? Bye-bye.